California sa Amerika, agaw atensyon ang pagdagsa ng mga ibon. Sa unang tingin, hindi mo mawawari kung ano yung nakikita mo sa himpapawid. Maraming motorista huminto muna para panoorin ang mga ibon. Ayon sa isang eksperto, bahagi yan ng gawi ng mga ibong European starling bago mamugad sa gabi. Nakatutuwa raw tignan na kahit napakarami ng mga ibon, hindi sila nagsasalpukan sa ere. Magandang balita po ito para doon sa mga botante na hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro. Muli pong magkakaroon ng pagrerehistro ng mga botante, yung tinatawag na voters registration. Inutos po yan ng Korte Suprema sa COMELEC. Ang utos, muling buksan ang registration at dapat tumagal ang registration na yan hanggang Enero 9, 2010. Nakatutok si Joseph Morong. May pag-asa pa ang mga hindi nakapagpa-register na botante sa COMELEC. Inutusan kasi ng Supreme Court na muli magpa-register ang COMELEC hanggang January 9. Itineklara ng kataas-tasang hukuman na illegal ang COMELEC Resolution No. 8585 na nagtakda ng October 31 deadline para sa voters registration. Kinampihan ng Korte Suprema ang petisyon ng Kabataan Party List na humiling na hanggang January 9 dapat ang registration base sa batas. Sabi ng Korte, bahala na raw ang COMELEC na magtakda ulit ng panibagong schedule para sa voters registration pero dapat daw ay magmadali ang COMELEC. Immediately executory ang desisyon o dapat ipatupad agad. The court merely stressed the importance of suffrage in our democracies. By shortening the period, in effect, there would be a disenfranchisement of many eligible voters. Masaya ang Kabataan Party List sa pagpanig sa kanila ng Korte. Tinatayang 4 hanggang 5 milyong first-time registrants ang hindi nakapagpa-register ng sarahan nito noong October 31. Pero ang COMELEC napakamot ulo na lamang. Bagamat wala naman daw silang magagawa kundi sundin ang utos ng Korte. Baka hindi makarating yung final list natin sa presinto. Pagdating na ang botante ron, I would like to vote, sorry, wala kami listahan. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hindi pa raw tuluyang nakaka-move on si Mart Escudero sa breakup nila ni Jenica Garcia. Yun ba ang dahilan kung bakit tila hindi sila nagpapansinan ni Jenica sa presko ng kanilang pelikula? Makichika tayo kay Lars Santiago. Kahit naroon ng ibang artista tulad ni Narufa Gutierrez, Soran Legaspi at Felix at Dominic Rocco, sina Jenica Garcia at Mart Escudero pa rin ang inobserbahan ng press people sa press conference ng Filmfest movie na Shake, Rattle and Roll. Halos hindi sila nagpapansinan. Aminado si Mart, sinubukan nilang mag-ayos pero walang nangyari. Pareho naman namin sinubukan pero yun nga, parang hindi na rin siguro kinaya o mas maraming ibang bagay na importante na mas dapat unahin. Kalahati pa lang kung ilarawan ni Mart ang sarili sa usapin ng pag-move on. Samantalang kaibigan na lang daw talaga ang tingin ni Jen sa dating nobyo. Para naman napaka-plastic ko kung sasabihin kong wala na. Siyempre nandun pa rin yun pero siguro hanggang doon na lang yun. Ako, kumbaga pag nakikita ko sa ulan ng Tiger Show, pare, alam mo yun, hindi na romantic in a way. Hindi pa rin nagsasara ng pinto si Mart pagdating kay Jenica. Hindi natin masasabi yan kasi mahaba pa naman yung buhay. Lahat pwedeng mangyari pero hindi ko naman sinasabing ayoko na, tapos na. Si Jenica naman, umamin na rin nagsisimula ng makipag-date sa iba. I've been dating some guys pero laging group date. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Most valuable player ng Philippine Collegiate Champions League ang Ateneo Blue Eagles point guard na si Jay Reyes. Si Jay ay teammate dati ng Kapuso host na si Chris Chu. Ngayon magkasama na rin sila sa hosting ng Pinoy Records. Si Jay rin ang host ng sports segment ng Unang Hirit at may guesting na rin siya sa Show Me the Money. Enjoy naman daw ang basketballista sa kanyang buhay showbiz. Pareho rin yung energy na kailangan, pati yung hard work and dedication, pati yung commitment. So medyo natutunan ko naman sa basketball. So okay naman ngayon. I'm enjoying right now. Hindi pa tapos ang chikahan kaya tutok lang. Abangan! Frontman na tumakbo ng hubad sa UP Diliman may hamon sa susunod na Pangulo. Bangko Sentral, nagbabala laban sa mga kumakalat na pekeng pera.
maging mga pekeng dolyar. At Manny Pacquiao at JP nagpa-contest sa mga empleyado nila sa kanilang Christmas party. O magkano kaya ang presyo?